Tumayo po tayong lahat. Dakilang Ama, salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa kalaman, salamat po sa karunungan. Salamat po ng banal na Espiritu na narito ang siyang aming tanging tagapagturo. Aming Panginoon, sa oras na ito, nilagay mo pala mong kamay sa bawat lalaki, babae, bata, o naman. Narito, Panginoon, ay nahabilin po namin sa iyong mga kamay. Bayan mong banal na dugo ng Panginoong Sus ang ilubog mo sa bawat isa sa amin. At dalangin po namin, Panginoon, ang pangunawa, karunungan, Panginoon, ay matanggap ng bawat isa, sampunang yung salita na aming buhay ng bawat isa. Salamat po sa oras na ito, lahat ng kawan ng kaway, sinasansala namin in the name of Jesus. Now I bind it right now, I rebuke it in Jesus' name. Come out and go, live and depart in Jesus' name. Declare victory, power, grace to flow into the lives of your people. In Jesus' name, let us all say it. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Meron tayong Bible. Makapagbukas tayo 2 Peter. 2 Peter. Chapter 1. Yan po. This letter from Simon Peter, slave and apostle of Jesus Christ, I'm writing to all of you who share the same precious faith. Pwede mo ilagay sa King James. Babalik ka. Pipili mo King James. Ayun, yun. Pangatlo. Yeah, that's right. Paying like precious faith to the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Go on. Next verse. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Next. According as His divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness, to the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Next verse. Whereby given unto us exceeding and great precious promises, but that by this you might partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Then, next verse. And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. If these things being in you and abound, they make you that ye shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ. But he that loveth these things is blind, and cannot see afar off, and has forgotten that he was purged from his own sin. Last verse. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. If you do these things, you shall never be fall. Or never fall. Yung pamagat po natin pag-uusapan sa umagang ito is victorious living and fruitful lives ng bawat mga Christian. So, kailangan po natin maging victorious. Kailangan tayong maging matagumpay. Kailangan tayong mabunga. So, for your information, meron po mga sample sa Bible niyan na kung saan ang Panginoon nagbigay ng mga talento. Isa, binigyan niya ng isa binigyan niya ng dalawa, isa, binigyan niya ng 5. Yung isa, ibinaon sa lupa. Yung isa, merong 2, naging 4. At yung 5, naging 10. Nung bumalik yung Panginoon na nagbigay ng talento, ay tinanong po yung 3 pinagbigyan. Yung 5, naging 10. Sabi niya, well done and good
faithful servant. Yung dalawa naging apat, ganun din ang sagot, well done and good, faithful. O sabihin, napakabuti mo, tapat na alipin. Pangatlo, tanong niya sa binigyan niya ng isa. Nasaan ang tubo? Sabi, takot ako kasi alam ko, ano ba tawag nun? Masyado kang tumitingin sa mga tubo. Yun pala nasaan? Natakot ako at binakot ko sa lupa. Alam niyo po, sabi din ng Panginoon sa servant, unfruitful or unfaithful or wicked servant. Wicked daw yung servant na hindi po nagpapatubo ng binigay. O ibig sabihin, hindi pinalalago. Naging unfruitful po siya. Sa Tagalog, ang ating umat is mapagtagumpay at mabungang pamumuhay. This is very important. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 25 o 25, makita po natin doon na ang kaharian ng Diyos ay ipangangaral. 14 should I say. Matthew 24 verse 14 sabi doon, ipapangaral daw ang kaharian o ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, the gospel, at darating si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, darating si Jesus. Darating si Jesus. Bago dumating ang Jesus, kailangan marinig natin yung gospel of the kingdom. Yung gospel of the kingdom. Tanong, ano ba yung gospel of the kingdom? Hindi po yung narinig nyo lamang na kwentuhan ng salita ng Diyos, kundi kung ano yung tinuturo about the gospel. O about the gospel of the kingdom, dapat malaman ng lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. So, yung binasa po natin kanina kay Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 1, pinakita po doon, kausap ni Pedro ang mga mananampalataya. Kausap niya. At sinabi niya doon na ang mga mananampalataya, kayong mga mananampalataya, ay merong tinanggap. At ang tinanggap nyo ay pananampalataya. Faith. The Bible says in Romans chapter 12 or 14, should I say, Romans chapter 14 verse 23b, ang lahat ng bagay ay ginagawa ng may pananampalataya. Lahat po ay ginagawa ng may pananampalataya. Because the Bible said, even kahit pagkain, kahit kumakain ka, dapat kumakain ka ng may pananampalataya. Natutulog ka ng may pananampalataya, and everything that you do it by faith. Why? Because that's the command. Tanungin niyo yung Diyos, pagdating niyo sa langit, bakit ba kailangan may pananampalataya? It is not I that commands. Hindi ako nag-uutos para sabihin sa inyo magkaroon kayo pananampalataya sa lahat ng gagawin niyo. Ang Diyos ang may sabi noon, so let's obey. Let's obey what God has commanded us. The Bible says we have to have faith. So, the moment na isang tao tumanggap kay Kristo Jesus, siya po ay binigyan ng regalo. Regalo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yung buhay na walang hanggan, regalo ng katuwiran. Ibig sabihin, ang isang taong tumanggap kay Kristo Jesus ay binigyan ng regalo ng katuwiran ng Diyos. So, ginawang matuwid. Pag sinabing ginawang matuwid, ikaw ay hinugasan, ikaw ay pinatawad, ikaw ay tinanggal ng kasalanan, ikaw ay nilinis. So sa Romans 12 verse 3, the Bible says, ang Diyos daw ay nagbigay ng every, should I say, pwede kang bumalik, tapos click mo, tapos babalik ka. Pag sinabing there, meaning to say, ang Diyos daw ay nagbigay, Romans 12:3, ang Diyos daw ay nagbigay ng pananampalataya. Alam niyo ba, sa pagkakaalam ng maraming Kristiyano, mas malakas ang pananampalataya ni Jesus kaysa mga apostol? Sino ang naniniwala malakas ang pananampalataya?
ni Jesus kaysa sa mga apostol? Amen. Sinong naniniwala na yung pananampalataya ng mga apostol mas malakas kaysa sa inyo? Alam niyo po ba, according to Romans 12:3, ay ito. For I say through the grace given to me, to every man is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Baka kasi, may mga leaders, or Christians, or pastors, or apostles, five-point ministry, na nag-iisip na dahil sila ay nangunguna, like for example, me, myself, nag-iisip at nagmamaya mabang na akala niya ang pananampalataya niya is greater, mas malaki. Pero nakasulat po dyan, but to think soberly according as God has dealt to every man, sa lahat ng mananampalataya. Na ano? The measure of faith. Yung word na D sa mga nag-aaral po ay it means an article of specificity. Ibig sabihin, nagsasaad ng specific tiyak. Pag sinabing tiyak, measured, eksakto. Pag gumamit tayo ng word na a measure of faith sa mga student, you are not sure that is not exact. Ika nga. Halimbawa, one of the balls, isa sa mga bola. One of the person or one of this group, diba? One of the boys. Sino sa mga boys? Pero pag sinabi kong the boy or the girl with the blue skirt and with the red pants or black shoes, ibig sabihin nun, tiyak. Tama po ba? Kung sinabi kong isang babae na may kulay blue ang suot at ang sapatos niya ay red. Or sabihin kong isang lalaki na may black ang shirt at brown ang shoes. Pag naganap ka na may brown shoes, black, at merong hawak-hawak o meron siya dala-dalang green na hat. Kilala niyo ba yun? Si Sammy. Pero kung sinabi kong one of the boys na merong black hair, diba? Slim. Sino yun? Naintindihan nyo? Hindi nyo kilala. Pero pag sinabing D, the person with a blue or black shirt and green hat and brown shoes. Diba? Meron kang specificity. So, ibig sabihin, God has dealt everyone the measure of faith. Meaning to say, kapag sinabi mong, I am the Son of God, or I'm a believer, or I am born again, ang ibig sabihin nun, meron kang pananampalataya na regalo ng Diyos na katulad ng sukat ng pananampalataya ni Kristo Jesus at ng lahat ng disipulo. Palapakan natin si Lord. So, meaning to say, sa ating pag-uusapan ngayon, ay tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos na sigurado po kayong merong pananampalataya kung ikaw ay sumasampalataya ngayon kay Kristo Jesus. So, when we talk about faith, you cannot feel it. Hindi mararamdaman, hindi mo makikita, hindi tumatayo ang buhok mo, hindi mo po napipil o natatouch. Pag sinabing may faith ka, ito ay regalo ng Diyos na hindi mo magagamit ang 5 senses. Ano ba yung 5 senses?
sense of seeing, yung sight, hearing, tasting, feeling. Diba? So, 5 senses, hindi mo magagamit to, pero meron kang faith. Hindi mo maamoy ang faith, hindi mo maririnig ang faith, hindi mo mahihipo ang faith, hindi mo matitikman ang faith. So, kung gagamitin mo yung 5 senses mo, hindi mo alam yan kung may faith ka. Malalaman mo lang meron ka kapag sinabi ng Diyos, meron ka. Amen. Hello? Amen. Kung sinabi ng Diyos na meron kang pananampalataya, tanggapin mo yun. Sabihin mo nga sa katabi mo, meron ka palang faith. Meron ka palang faith. Now, that's why we're talking about faith is not believing. Magkaiba po ang to believe and to have faith. Faith is a noun, believe is a verb. Noun po yan. So yung faith ay namanggagaling lang sa Diyos. Yung believe, everyone can believe. Now the Bible says the devil believe and trembles. Kasi kung gagamitin niyo po ang inyong sasabihin niyo, lahat naman kayo naniniwala sa Diyos. Brad, sister, si Diablo po ay naniniwala sa Diyos. Nanginginig pa. Ikaw ba nanginginig ka pag naniniwala ka sa Diyos? Malamang hindi. Ano pagkakaiba niyo ni Satanas? Nanginginig pa siya, walang tiwala, nanginginig. Ikaw, hindi ka nanginginig. Ano pagkakaiba niyo? Surely, meron pagkakaiba yun. Kung talagang ikaw ay naniniwala o may pananampalataya, hindi mo kailangan makinig. Pero dapat ikaw, kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay merong pananampalataya, meron ka. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay magaling na, magaling ka. Pag sinabi ng Diyos na anak ka niya, anak ka niya. Pag sinabi ng Diyos malinis ka, malinis ka. Pag sinabi ng Diyos pinatawad ka niya. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay kasama niya sa langit, maniwala ka, tanggapin mo. Amen! Amen! Si Diablo, lahat ng sabihin ng Diyos, hindi pinaniniwalaan. Kaya huwag yung gagayahin yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako si Diablo, bro. Ako'y anak ng Diyos. Sorry. So, 2 Peter 1, balikan natin. Dito, pinaniniwala, tinuturuan tayo ni Pedro, na sabi niya, ikaw ay yung word na obtain. Past tense po yan. Obtain. Past tense. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, kapag tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay nagkaroon ng faith. Sabihin mo nga sa katabi mo, may faith ka pala, Brad. Faith ka pala. Faith pala kayo. So yung faith na daw, kailangan natin gamitin. Dahil kapag hindi niyo po ginamit ang faith, para kang merong 1,000,000, tapos, sabihin mo, wala kang pambili ng pagkain. Pagkatapos sabihin niya, may 1,000,000 ka. Hindi, wala kang pambili ng pagkain. May 1,000,000 ka. Wala kang pambili ng pagkain eh. May 1,000,000 ka nga eh. So, every believer who said, I am a believer. Pag sinabi mo, ako'y mananampalataya. Pag sinabi mo, ako'y anak ng Diyos. Ako'y Kristiyano, meron kang faith. Sabi mo sa kasabi mo, may faith ka pala, bro. May faith ka pala. Faith ka. Hindi mo may faith. So, pangalawa, yung word, the righteousness, tingnan nyo, precious faith without through the righteousness of God. Lahat na tumanggap kay Kristo, lahat ng sumampalataya kay Kristo ay inaring matuwid sa harap ng Diyos. Amen. Sino mang lalaki o babae sa balat ng lupa na tumanggap o nag-imbita o nagpapasok sa buhay niya, si Kristo pinapasok niya, tinanggap niya si Kristo, ikaw ay aariing matuwid.
ng Diyos. Ano ibig sabihin matuwid? Yung word na matuwid, righteousness. Ang ibig sabihin ng righteousness matuwid, ikaw ay inangkin at tiningnan at tinanggap ng Diyos as if hindi nagkasala. O walang kasalanan. Amen. Ay, hindi yata kayo natutuwa. Gusto niya may kasalanan kayo, ha? Ha? Natutuwa ba kayo? Ano ba ang nakakatuwa? Sabihin ng Diyos na wala kang kasalanan o ikaw ay may kasalanan? Walang kasalanan. Sino pa rin wala natin? Sabi ng Diyos tinatanghal kayong wala kang kasalanan. Dapat natin si Lord. So, ibig sabihin, ito yung ginawa ng Diyos. Ang tanong, bakit kailangan gawing matuwid ka? Bakit kailangan ariing wala kang kasalanan? Dahil the Bible says, Romans 3:23, ang lahat ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos dahil sila ay makasalanan. Lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Sila ay makasalanan. 3:10, ang sabi doon ay, walang matuwid, wala ni isa. Okay? So, walang matuwid, wala ni isa, sabi sa 3:10. Kung walang matuwid, wala ni isa, Romans 6:23, pakinggan nyo. Ang sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kamatayan. So, husgahan ng Diyos ang lahat na nasa ilan ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga, eto nga ang punto. Ginawa ng Diyos na isugo kanyang mugtungan ng Jesus upang mamatay. Dalhin ang kasalanan, dalhin ang sakit, at mamatay. Gawing sumpa, gawing mahirap, para bayaran lahat ni Jesus yan. Ngayon, kapag nabayaran ni Jesus yan, ang lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, aariin pong matuwid. Sabi doon sa 2 Peter 1:1. Kaya tawag righteousness. So sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi doon, ang sino mang na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Ang lahat ay, ang luma ay lumipas na. Luma, sabi natin luma. Lumipas na. Bago na ang lahat. Tingnan niyo po. Kapag ikaw ay na kay Kristo, tinanggap mo kay Kristo, si Jesus bilang Panginoon pagligtas, lahat ng luma ay lumipas na. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng kamunduan, lahat ng bisyo, lahat ikaw ay buburahin ng Diyos, kakalimutan ng Panginoon. Kung ikaw, hindi maaalala mo yun, pero ang Diyos hindi. Naintindihan niyo po ba yun? Dahil ang lahat ng bagay ngayon ay bago na, at ang lahat ng bagay gagawin ng Diyos, puro bago sa buhay mo. Amen? Kaya, kapag na kay Kristo ka, bago kang nilalang. Sabihin mo, bago nilalang ka, sister. Bagong nilalang ka, sister. 1 Corinthians 1:30. Ang sabi po sa 1 Corinto 1:30 ay, si Jesus daw ay ginawang katuwiran para sa atin. Ginawang katuwiran. Ibig sabihin lahat, kayo, individually, tayong lahat, ginawang katuwiran natin si Jesus. So, pag tinitingnan tayo ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos, hindi ikaw kundi si Kristo Jesus. Amen? That's why you become righteous. Sabihin mo sa katabi mo, matuwid ka talaga, Brad. Matuwid ka talaga, sister. Ephesians 4:24. Una tayo. Ephesians 4:24. So, anong sabi sa Ephesians 4:24? Look at this. Susunod, Tagalog pala lagyan natin yan. Oops. Ephesians 4:24. Okay? Ito. Sabi rito, therefore, 24. Yan. And that you put on the new man which after God is created. Balikan natin. Sabi sa 2 Corinthians 5:17 kanina, if any man be in Christ, he is a new creation. So pag kay Kristo ka na, gagawin ka niyang bagong nilalang.
Walang pakialam ang Diyos sa kapitbahay mo o kahit na sinong kamag-anak mo o kahit na sinong Pansyo Pilato. Ano man ang sabihin niya, walang pakialam ang Diyos. Ang pakialam ng Diyos, ikaw, kapag tinanggap mo si Kristo ng buong puso at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, ikaw ay gagawing matuwid. Created. Na ano? Matuwid at Holy. banal. Sabihin mo sa katabi mo, banal ka pala. Banal ka pala, Tibich. Now, alam ko nasa isip nyo ngayon. Pag tinignan natin ang isip nyo, binubulungan ka ng dyablo. Anong binubulungan ng dyablo? Wala ka ng pag-asa, masama ka, wala kang kwenta, sinungaling, barabas, hestas. Walang kwenta ka. Yan ang narinig mo sa isip mo, sa tenga mo. Dahil yon ang nililista ng dyablo. Ano naman pakailam ng dyablo sa buhay mo? Ginawa kang matuwid ni Kristo. Nililis ka, ginawa kang bagong nilalang. Ang Diyos ang gumawa nito, wala siyang pakailam. Amen? Amen! Kaya sabihin mo, salamat. Taas niyo kamay, salamat Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Ginawa mo akong malinis, matuwid at banal. Tinatanggap ko to. Tatanggap ko to. In Jesus' name. Karapakan natin sila. Pangatlo. Baka sa 2 Peter ulit. Makita natin dito, sabi rito, verse 3? Verse 2. Verse 2, sabi doon, grace and be multiplied unto you to the knowledge of God. Meaning to say, sabi ni Paul, ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw sa lahat ng na kay Kristo Jesus. Intindihan niyo po ba yun? Grace and peace. Sa karya ng Diyos, the moment na pumasok ka, meron dong peace. Anong klaseng peace meron ang karya ng Diyos? Peace that passeth all understanding. Ano yung peace na yun? Peace that the world cannot give. So, ang sanglibutan, hindi pwede magbigay sa inyo ng kapayapaan. Anong klaseng kapayapaan to? Kapayapaan na mula kay Kristo, na kung saan na ang tinig ng Diyos sa pinakinggan mo, no matter whatever is happening around. Kahit sinasabi ng Amerika, wala nang pag-asa mundo. Kahit sinasabing ang Pilipinas ay hindi na uunlad. Walang kwenta mga taong Pilipino. Huwag po kayong maniwala. Ang paniwalaan niyo po ay ang Panginoon. Dahil nasa loob tayo ng biyaya ng Diyos, ang Diyos ay magagawa sa buhay ng mga Pilipino. Amen? Amen! Tayo po binigyan ng kapayapaan at biyaya. So ang biyaya na ito, napapaloob po ang napakaraming bagay. Nandyan po ang kapatawaran ng kasalanan na hindi na tatandaan ng Diyos. Amen! Alam ko po, matatalas ang memorya nyo. Yung kasalanan ng asawa nyo, ng anak nyo, o kayong mga anak sa mga nanay ay hindi nyo nakakalimutan. Lagi nyo naalala. Hello? O, lagi nyo naalala. Lalo na yung kapitbahay nyo. O yung biyanan nyo. Pero ang Diyos, kapag pinatawad kayo, wala na po siyang matatandaan kahit amo. Amen! Kaya sabi po dito, ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw. Kaya sabi ni Paul sa Romans 5:17, tayo ay maghahari. Maghahari ano? Dahil sa biyaya ng Diyos, at maghahari tayo dahil saan? Sa abundance of grace and righteousness. Ibig sabihin, sa nag-uuma pong nakatwiran at biyaya ng Diyos, maghahari tayo. Dahil yan po ay binigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kung ikaw ay nagsasabing, kilala mo si Kristo, huwag mong kilalanin sa muso lang. Nilalanin mo siya sa salita na sinasabi niya sa'yo. Amen? Ano pa natin ang mga praise God?
Pangapa, sabi, ang Diyos ay nagbigay daw sa atin, next verse yan, ng lahat, sabihin natin lahat. Everybody, lahat. Lahat ng bagay binigay sa'yo at sa akin tungkol sa buhay. Now, kung ibinigay sa atin ang tungkol sa buhay at nakita niyo po yung word? Pertain unto life and godliness. Godliness. Meron ko sabihin nila cleanliness is next to godliness. Amen. Sa natural, gusto natin maglinis. Di ba? Dahil maganda yung kalinisan. Pero alam niyo po, godliness, kapag ang Diyos ang naglinis sa buhay mo, sinasabi ko sa inyo, hindi pa sa 100% malinis kayo. Amen! Okay? Okay, Lord. May tiwala po ba kayo doon? Amen! Sigawan natin at talampakan natin si Diyos. Ang Diyos. Hallelujah. Ibinigay daw sa atin ang lahat ng tungkol sa buhay. Higinig po ba kayo? Amen! Aray, aray. All things pertain to life. Yung word na buhay po dito, sabi sa John 1, 1, 2, 3, sa beginning is in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, was not anything made that was made. Without Him was not anything made. Sabi doon, sa pasimula, kasama ng salita ng Diyos, salita ay naging Diyos. Ang lahat ng bagay ay, ang lumikha, ay walang iba kundi ang salita. Sabi doon, sa Kanya ang buhay at ang buhay ay liwanag. Ulitin ko po, ang buhay ay liwanag. Tinig po kayo. Amen, amen, amen. The light is the light. Jesus is the light and He is the light. Amen. Ang lahat daw ng nabubuhay kay Kristo ay may liwanag. So mayroong mga taong nabubuhay sa kadiliman. Ang lahat na nasa kasalanan ay nabubuhay sa kadiliman. Ayaw nila sa liwanag. Bro, kahit sa gusto nyo, sa umpisa, kapag ka pumasok ka sa maliwanag, pag galing ka sa dilim, ano ang yung mararamdaman? Ano ang yung mapapansin sa sarili mo? Masisilaw ka. Di ba, pagka madilim na madilim, bigyan mo sa liwanag, masisilaw ka. Pero, continue to go on. Amen? Continue to go. Magpatuloy ka. At makakapansin mo, ikaw ay hindi na masisilaw. Ang problema ng mga tao, nung nasilaw, bumalik ulit sa dilim. Mga kapatid, good news po ito. Nang binuksan ng Diyos sa inyong mga mata, pinapasok kayo sa buhay. At ang buhay na yun ay liwanag. Hallelujah. Huwag na kayong bumalik sa kadiliman. Hallelujah. Sapagkat kayo ngayon ay anak ng liwanag. Amen? Napaka natin ng Panginoon. Praise the Lord. Romans 8:32, the Bible says, ibinigay niya ang kanyang anak. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus ay binigay sa iyong libre para office ka. Jesus ay binigay sa iyo. Kilala niyo ba si Jesus? Amen. Si Jesus po ang lumikha ng lahat ng bagay at ang lumikha sa iyo si Jesus. Ang nagbibigay ng paningin mo si Jesus. Ang nagbibigay ng oxygen mo, walang bayad si Jesus yan. Sa hospital may bayad ng oxygen. Gusto niyo ba may bayad ng oxygen? Pumunta sa hospital, gagano. Gusto niyo ba yun? Dito libre, kay Kristo libre. Si Kristo yan. Ang Panginoon nagbigay ng lahat ng bagay na to. Amen? Binigyan tayo ng buhay. Kung binigay ng Diyos si Kristo na kaisa-isa niyang anak, John 3:16, for God so loved the world, gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ibinigay niya ang kaisa sa inyong buntong na upang ikaw ay sumampalataya, hindi mapahamak. Binigay yun. Sino sa inyo nagbigay na ng anak sa ibang tao? Para mamatay, Hindi yung okay pa yun.
Bigay mo para mabuhay kasi makapag-aral, hindi ko okay pa. Pero yung, yan, anak ko, patayin mo. Wala. Ang God niya, no? Ibinigay niya yung the best niya. Kaya ang ginawa mo, pinatay si Jesus. Nung pinatay si Jesus, alam niyo bakit tinanggap ni Jesus yan? Para kayo at ako, tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maging anak ng Diyos. Alam, baka natin ang Lord. So, meaning to say, kung binigay niya yung bugtong na anak, handa ko siya ibigay lahat. So, kung binigay niya yung bugtong na anak, lahat po ay pwede niyo ibigay sa inyong buhay. Amen? Praise God. 1 Corinthians 2:9. Ang sabi po doon natin. 1 Corinthians 2:9, it said, as it is written, dito pala, may bag pa. Hindi pa. As it is written, ayun, eye has not seen or ear heard, neither have entered into the heart of man. Alam niyo po ba sa buong mundo, sa lahat ng tao, sa balat ng lupa, itong katotohanan na to ay hindi pa pumapasok sa kanilang isipan. Ang alin? Ang mga bagay na inihanda, prepared, yung word na prepared, past tense. Meron pong inanda ang Diyos sa lahat ng kanyang mga anak sumasampalataya. Sabihin mo nga, may inanda ang Diyos para sa iyo, God. Next verse. Ayan, sabi ni Paul, but God has revealed them unto us by Spirit, for the Spirit settles all things in the deep things of God. Meaning to say, sabi ni Paul, sa tao, sa sanglibutan, hindi nila alam. Pero sa akin, alam ko na. O, huwag niyo sabihin, Brad, si Paul lang nakakalam, no? Take note. Ano sabi? Ang Diyos ay daw naghayag saan yan? Sa amin, unto us. Kasama ka. Sabihin mo, kasama ka, Brad. Kasama ka. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So, ang Espiritu ng Diyos ay nandito sa lupa, inihayag ang mga bagay na ito. Paano, Brad? Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang nagbigay sa inyo nito. Na ano po? Na ang lahat ng bagay ay para sa inyo na. Unang-una sa lahat, ang lahat ng spiritual things. Ephesians 1:3. Lahat ng mga spiritual na bagay ay pinagkaloob ng Diyos sa inyo. So, ibig sabihin nito, ikaw ngayon ay inaring ganap. Pag sinabing ganap, walang kulang. Sabihin sa katabi mo, walang kulang. Walang kulang. Inari kang malinis. Sabihin mo, ako'y malinis. Ako'y malinis. Inaring matuwid. Inaring matuwid. Inaring anak ng Diyos. Inaring anak ng Diyos. Sa nakita, ginawa kang anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak mo na. Pagkatapos kalahati demonyo. Meron ba gano'n? Pakita niyo ba? Nilikha ang panibago ng Diyos. Huwag niyo isipin yung katawan niyo, yung mukha niyo. Yung spirit po, pinag-usapan natin, yung spirit niyo. Kayo ay espiritu na may kaluluwa na sa loob ng katawan. Yung katawan niyo yung nakikita niyo sa salamin. Kapag ikaw ay na-born again, kapag ikaw ay ginawang anak ng Diyos, ang ginawang anak ng Diyos ay yung spirito mo. Amen? Amen. So you are a child of God. Ang child of God, merong kaluluwa at merong lalagyan. Ito, ang katawan. Blessing. Yung palagi pinaliliguan. Hello? Amen. Dapat paliguan. Sabihin mo sa katabi mo, dapat paliguan. Right? At paliguan. Pinagpala tayo ng mga bagay. Sabi doon, gave us all. Sabi natin, binigyan ako ng maraming bagay. Binigyan ako ng maraming bagay. At lahat ng bagay. At lahat ng bagay. Okay. So praise the Lord. Next, 2 Peter. Give us exceeding great and precious promises.
Binigyan tayo ng maraming pangako. Sabi po sa 2 Corinthians 1:20, ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo at amen kay Kristo Jesus. Lahat po ng pangako ng Diyos sa inyo ay pwede nyo nang i-claim. Alam niyo po ba, kapag binigyan kayo ng staff, free rice, sa kayong munisipyo, pag punta sa munisipyo, may staff ka. Ito staff ko. May kapalit po yun. Di ba? Hello? Amen. Hindi po minsan nakakaroon ng free staff. Tayo po minsan sa bahan, minsan nagbigay kami ng mga bigas. Binigyan namin staff. Lahat ng mga tao tumate. Paulit-ulit. May staff. Pero ang Diyos ang magbigay sa'yo, bro. Wow. Magpe-fail ba ang Diyos pag sinabi ng Diyos na ikaw ay binigyan? No, amen! Because God has given us, kung ikaw ay binigyan ng Diyos, sigurado 100% ito ay para sa'yo. At kapag kinlaim mo, kapag hiningi mo, ito ay tatanggapin mo. Amen? Amen. Hindi mo, i-claim ko na. Praise God. Claim ko na. Lako ng Lord. Sa Hebrews 8:6, sabi doon, ang pangako daw ng Diyos ay better sa bagong tipan. Tayo ay nasa bagong tipan na ang pangako ng Diyos ay higit na dakila kaysa luma. Makinig po kayo. Sa lumang tipan, kapag nangako ang Diyos, kailangan mabait ka. At masunurin. Sa lumang tipan, para tumanggap ka ng pagpapala, kailangan ikaw ay mabait at masunurin. Sa bagong tipan, hindi kailangan mabait ka. Amen. Amen. Tatanggap ka. Amen. Pakinggan nyo ito, ha? Si Jesus po, nung bumaba sa lupa, kapalagay nyo, bakit bumaba si Jesus sa lupa? 1 John 3:8, dahil ang lahat ng tao ay nagpapatuloy sa kasalanan. Correct? Amen. Romans 3:23, lahat ng tao makasalanan. Romans 3:10, walang matuwid ni isa. Lahat ay nagtakbuhan palayo sa katuwiran. Naintindihan mo ba natin? O walang matuwid, walang lahat masama. Doon mo ba si Kristo? Si Kristo daw ay walang kasalanan, malinis, busila. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi doon, siya ay nagkatawang tao para wasahan ang kapangyarihan ng kasalanan. Ito na, bumaba si Jesus. Nagkalat ang mga tao. Ang mga tao ay gutom. Ang mga tao ay may sakit, may cancer, may high blood. Merong diabetic, merong low blood, merong anemic, merong bulag, merong lahat ng klase ng sakit, merong bukol, may cancer. Lahat. Di ba? Hello? Anong ginawa ni Jesus? Hoy, kung ako nga para si Jesus, sabi ni Jesus, hoy, kailangan maging mabait muna kayo, ha? Kasi bago kayo pagpalain to, kailangan maging mabait kayo. Pero, nabasa niyo ba yun? Anong ginawa ni Jesus? Jesus, bulag ako! Gusto kong makakita. Makakita ka. Hindi niya sinabi, sandali, mabait ka ba? Sandali, hindi ka pa matuwid, ha? Hindi ka pa lumakad ng paluhong? Bakit ka naman ng paluhong? Nagsisi ka na ba ng 74 na ano? Panalangin? Wala. Hello? Lahat ng bulag nakakita. Hindi niya tinanong lahat ng binging nakarinig. Lahat ng pilay lumakad ng tuwid. Kahit patay, hindi niya tinanong. O, buhay ka na ngayon. May ginawa ka bang masama? Hindi. Ikaw ba, maging mabayad, hindi, mamamatay ka ulit. Wala. Why? Sapagkat babayaran ni Jesus nung siya'y nabubuhay. Handa siyang bayaran lahat. Kaya nung namatay si Jesus, bayad na mga kasalanan nyo. Lahat ng sakit nyo ay binayaran niya. At pinagaling na kayo. Lahat ng sumpa ay tinanggap niya para mawala na kayo sa sumpa. Hallelujah. At kayo ay hindi na mamamatay. Bagkos may buhay na wala hanggan.
Kung kayo man ay pawiran, change of address, you are going to heaven. Palakpakan natin po. Now, yung binasa po natin at inisa-isa, yan po ang mga bagay na binigay sa inyo ng Diyos, libre. Pagtawag po dyan ay grace. Sabihin natin, grace. Grace. Grace, ibig sabihin, binigyan kayo ng biyaya, hindi kayo worthy. Hindi kayo karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat, pero binigyan ako. Amen? Okay. Sabi ni Paul, next verse. Sabi ni Pedro, beside this, giving all diligence. Makinig po kayo maigit. Lalo na yung mga nagsasabing Christian o born again. Sabihin mo sa katabi mo, born again ka ba? Born again ka ba? Amen. Born again po, hindi religion. Panganakan ng Spirit. Listen. Diniscuss natin nung marami kanina, libreng binigay sa inyo. Tatanggapin nyo lang, Lord, I take it, I believe it, I receive it. Sabihin nila, I take it. Sige, everybody, I take it. I take it. I believe it. I believe I it. receive it. I receive it. So, kapag tinanggap nyo, libre yun, walang bayad. Amen. Hindi dahil meron kayong alam, hindi dahil mabait kayo, hindi dahil wala kayong ginawang kasalanan. Hindi kayo karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, pero libreng binigay, tatanggapin. Hindi ba lang? Kapag nagbibigay ng sa mga baha. Hello? Lalo ka na yan sa mga baha. Hindi nyo ba napapansin, hindi tinatanong, oy, ikaw ba mabait? Ha? Kahit na hindi ka mabait, sasabihin mo, mabait ka, di ba? Pero hindi yun ang pinag-uusapan kasi libre. Sino ka man sa Pilato o Pedro, wala akong pakialam, libre ito. Amen. Ang Diyos, binigyan ka ng libre, kaya walang pakialam ang Diyos. Kung ano ang ginawa mo kasalanan o ano, karamihan mo, wala siyang pakialam, mahalaga, ito ay libre. Hello! Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi niya ito, naibigay ko na lahat. Meron na kayong gagawin. Yan. Yung kanina wala kayong ginagawa, tanggap lang kayo ng tanggap, ito may gagawin na kayo. Share the word. Number 1, become diligent. Makinig po kayo. Every eyes, every ears, Leonie. Diligent sa Tagalog, kasipagan. Meron pa kayo bang Tagalog nito? Katsagaan. Okay? Ang kabaliktaran nito, tamad. Sabihin mo sa katabi mo, tamad ka ba? Tamad ka ba? Sa Biblia po, listen. Lisa, nandiyan pa yung drinks ko? Abot naman. Sa Biblia po, ay meron pong sinasaad regarding sa katamaran. Isa-isayin natin, ha? Ang sabi ni Paul, be diligent. Pag na-born again ka na, naging anak ka ng Diyos, kailangan matyaga ka na, masipag ka na. Number 1, ang tamad daw ay ayaw magpaturo. Tamad eh. Ang tamad daw ay walang pakialam. Ang tamad daw
ay magpaturo, walang pakialam, at indifferent. Ano yung indifferent? Nakaiba. Kaya naman sa Tagalog. Indifferent. Meron siyang kakaibang hindi maintindihan mo galit. Diba? Indifferent eh. So kapag nakakita ka na isang tao ay magpaturo, tamad yun. Kasi pinipilit niya yung mali. Pag nakita ka na walang pakialam, Tamad din. tamad po yun. Kasi ayaw niyang pakialaman yung o tumulong man. Number 2, ang tamad daw ay sobra matulog. Ay, thank you. Sobra matulog. Ay, thank you. Makinig po kayo. Ang tulog ko ay 8 hours. Thank you for tayo tulog ko kahapon. Makinig po kayo, 8 hours. Ang trabaho ay 8 to 12. Kaya kapag matutulog ka, orasan mo. At lagyan mo ng time. I-alarm mo pag 8 o'clock gising, pag 8 hours gising ka na. Tamad po yun yung sobra sa tulog. Pangatlo, lahat po ito may verse. Lalagay ko po ito sa Facebook para makakita nyo. Ang mga tamad daw po, kapag nakatabi mo, naalibad barang ka. Pangapat, ang resulta ng tamad ay lagi pong alipin. Ano yung sabi alipin? Slave. Hindi nagiging boss, hindi nagiging leader. Laging alipin. Panglima, shocking. Ang tamad daw ay ayaw magluto. Makinig kayo ha. Lahat ng sasabihin ko, meron kong version sa Bible. Kaya kapag ikaw ay babae at ayaw mong magluto, ang tawag sa'yo ay tamad. Dahil mang tinda, marami namang tinda, bibili na lang ako. Kaya nga, tamad ka eh. Tinatamad ka magluto. Pangalim. Wala pa tayo pinapatawan, hindi natin alam yung mga tao dyan. Makinig, hindi ako pag-game nito. Paano mo ito, luto ng luto? Makinig po kayo. Pangalim, ang tamad daw po ay wishful thinkers. Ano wishful? Yung puro pangarap. Kaya nga ito sinabi ko sa inyo, pag natanggap nyo na to, kailan diligent kayo. Kasi ang problema sa sinasabi sa mga born again, ito yung puro kayo grace, ang tamad nyo. Puro kayo grace, wala kang ginagawa, puro kayo tanggap ng grace. Eto na nga, kaya nga tayo nagturo ng grace para makita nila na hindi tayo tamad. Amen! Hindi lang natin pwedeng pagtrabahuan yung lahat ng ginawa ni Kristo dahil tapos na. Amen! 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 Tinanggap na natin yun. O ngayon, ito. Bakit ko sinasabi to? Kasi ang mga diligent, ang mga anak ng Diyos, hindi yung, ako ay mapupunta sa langit. Anak ako ng Diyos. Tapos, yung mga kasama mo, nagwawalis na, ikaw, ako, ay anak ng Diyos. I'm seated in heavenly places. Tapos, lahat na naglilinis na, nagtutulong-tulong na ng mga gamit. I am seated in heavenly places.
yung mic na ginamit mo, hindi mo maligpit. Tapos, magdadrums ka pa, o kaya tututug-tug ka pa ron, nagliligpitan na. Tapos, pagka nag-alis na, alis ka rin. Wishful thinkers yan. Sabihin mo nga sa katabi, kausap ka yata, bro? Kausap ka yata. Pampito, ang tamad daw, magulo buhay. Pangwalo, ang tamad daw po ay great wasters. Tapon ng tapon. Sa laula, isabihin, magastos, magkarbo, ma-edit, lahat pawala. Titingnan ko lang kung paano. Pangsyam. Ang tamad daw ay talagang tamad. Tamad eh. Nakalagay po yun sa Bible. Talagang tamad. Okay? We have to become diligent. Okay, mga anak ng Diyos. Second, idagdag nyo sa inyong pananampalataya ang virtue. Pahiram. Magayahin ko. Ang virtue po, sa Tagalog, ay mataas na moralidad. Pag sinabing mataas na moralidad, kabuuan po ng lahat ng attitude mo yan. Ano ibig sabihin? Dito sa church, paglabas po natin, panasilihin po natin malinis. White. Pag may nakita kang basura, tanggalin mo. Pwede ka manood yun sa siya yung... Kahit hindi yung ito sa'yo, gawin mo. Ibig sabihin, mataas ang Maganda moralidad. yung maganda yung... May isang manager, pumasok siya ng maaga, Maganda yung sa pintuan naglagay siya ng Parang tawag. basura. Fishtail. Hindi. Naglagay siya ng tubig, hinasahan niyang konti. Tapos sa malayo siya, nanonood siya. Yung mga empleyado, pasok. Kinuha yung time card, time in, pasok. Walang time card, time in, pasok. Pagpasok ng isa, nakita niya yung basura. Tinapon niya, kumuha siya ng basahan, pinunasan niya, tsaka siya nag-time in. Ang taong yun, mataas ang moralidad. Ang mga anak ng Diyos, mataas ang moralidad ninyo. Kaya kasi, binanal ako, godly, amen? Sabihin sa katabi mo, godly ka ba, Brad? Godly ka ba? So may virtue ka. So may virtue ka. Pangalawa, kung meron ka na daw, virtue, dagdagan mo ng knowledge. Tingnan niyo po yung nakalagay doon. Tingnan niyo po. Word na add. Tama po ba? Add. Sa buhay ng Kristiyano po, walang subtraction. Amen. Sa buhay ng Kristiyano, addition and multiplication. Palapakan natin si Lord. Kaya dyan, add to your faith virtue. Virtue, add knowledge. Hindi po masamang matuto sa karya ng Diyos. Amen? Sibing ka naman. Pangatlo, add to your knowledge temperance. Ano po ang temperance? Pagpipigil sa sarili. Makinig kayo. Para hindi kayo magkaroon ng maraming anak. Sabihin nyo sa asawa nyo, magpigil ka sa sarili mo. At yung sarili mo rin, pigilin mo. Amen? Yung mga nanay, ayaw eh. Gusto maraming anak. Young people, alam nyo ba ang dahilan ng mga pagkabuntis ng maraming young people? Walang pagpipigil sa sarili. Alam niyo po ba kung bakit? Sabi sa Inquirer,
sa 100% na nagkaanak o nabuntis. Ang nagpapakasal lang ay 10%. Wala silang dinigay na number, pero sa number nun, ng young people, 10% lang yung nagkakaroon ng nabubuntis, 10% lang yung nagpapakasal. Meaning to say, merong hidden doon na ina-abort yung iba. Bakit nangyayari yun? Kasi walang pagpipigil sa sarili. Temperance. Lalo na kayong mga babae. Ang pinapanood nyo ay illegal wife. Diba? Kung ano yung mga palabas na yung palabas ng PBB, broken families. Ano ang pinangalandakan nila dyan? Broken families. Na okay lang. What happened to you? Pumapasok sa mind mo na okay lang na sila ay dalawa ang tatay, dalawa ang nanay. Maraming asawa. So nagbubukas ang mind nyo at pumapasok sa mind nyo, okay lang pala to? Na dalawang boyfriend, tatlong girlfriend, tatlong boyfriend. What happened? Ano nangyari? Nabubuntis. Hello? Walang pagpipigil sa sarili. Sabihin mo nga sa mga katabi mo, magpigil ka sa sarili mo. Brad, Pigil ka sa sarili. temperance. Hello? Pag naidagdag mo na ang pagpipigil sa sarili, ano? Patience. Ano yung patience? Kasi, Paghihintay ng may kapayapaan. Naghihintay ka. Mapayapa kang naghihintay. Kaya kung nililigawan kayo, hindi pa kayo pwedeng mag-boyfriend, maghintay kayo ng may kapayapaan. Ayan, Jelisa, KJ, Agape, and so on and so forth. Na-release na yan. Patience. At kapag may patience ka, dagdagan po ng godliness. Ano yung godliness? Kabanalan. Alam niyo ba ang kabanalan? Libre yan. Sino gusto ng libre? Amen! Pakunti lang gusto libre. Magbibigay pa naman ako ng cellphone, libre. Kita nyo, cellphone, gusto nyo, kabanalan, ayaw nyo. Alam niyo ba, kapag may kabanalan ang mas marami kang matatanggap? Sa cellphone lang. Patience, godliness. And then, kapag may kabanalan ng anong next? Brotherly kindness. Kindness. Kagandang loob. Sabi mo sa katabi mo, may kagandang loob ako sa May iyo. kagandang loob ako sa'yo. Anong ibig sabihin nito? Kind-hearted. Kaya po, nagkakagulo sa loob ng organization, nagkakagulo sa loob ng church dahil wala pong kind-heartedness. Lastly, kung meron kind-heartedness, dapat meron pong pag-ibig ni Kristo. Ang sino mang nagsasabing ikaw ay na kay Kristo Jesus, dapat mahal mo ang kapatid mo. Ha? Paano mo mamahalin? Pagmahal ka lang? Ito po ang banal na utos. Isa lang po ang banal na utos sa New Testament. Niwan ni Kristo, love one another as I have loved you so much. Ang ibig sabihin po, pag sinabi mong Kristo Jesus, kay Kristo Jesus ka, ready kang to love. Hello? Ito ang tuwirang ko sasabihin sa inyo. Kapag hindi po niyo tinanggap ang pagmamahal ni Kristo Jesus, this is free. The love of Jesus is free. Kapag hindi niyo tinanggap pag-ibig ni Kristo sa oras na ito o sa buhay niyo,
kayo po ang gagamitin ni Satanas para ituro ang mga anak ng Diyos. Dahil si Satanas po pumunta rito at siya ang magiging hari, sasabihin niyo, sino ang born again? Tiyak sasabihin niyo, ako hindi born again, may kilala akong born again. Dahil wala kayong pag-ibig ni Kristo. Binabaliwala niyo ito sinasabi ko sa inyo. Kapag hindi niyo po pinapasok ang pag-ibig ni Kristo sa puso niyo, kayo po ay markado na ano? Kambing. Dahil ang mga kambing nanunuwag. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako kambing. Hindi ako kambing. Ako ay tupa ni Kristo. Bro, next verse. Ito po. Sabi doon, kung lahat ng bagay na ito ay nasa inyo, sabihin mo, nasa iyo na ba, Brad? Nasa iyo na ba? At nag-uumapaw? Ang sabi doon, kayo daw ay hindi magiging baog. At hindi daw kayo magiging unfruitful sa kaalaman kay Kristo Jesus. Alam ko na po kung bakit ang Kristiyano, nalaman ko na ngayon, kung bakit ang Kristiyano ay walang bunga. Alam ko na. Alam ko na kung bakit hindi siya nagbubunga at alam ko rin kung bakit siya ay parang baon. Tamad siya. Wala siyang faith. Wala siyang diligence, wala siyang faith. Ano ba? Wala siyang temperance, wala pa siyang virtue. Tapos wala pa siyang patience, wala pa siyang godliness at kindness and charity. Kapag meron kayo niyan, 100% magbubunga kayo. Amen! Sino ang gusto magbunga? Amen! Yan ang tawag dyan is the works of righteousness. Ninitin po ba? Amen! Why? Dahil sa Revelation 22, I will come quickly, sabi ni Jesus. I will reward your works. Sabihin mo sa katabi mo, nag-work ka ba, Brad? Nag-work ka ba? Kay Kristo Jesus? Kay Kristo Jesus. Okay, next verse. Sino man ang wala nito? Doon sa mga binasa, sino man ang wala nito ang tawag ay bulag. Sabihin mo sa katabi mo, bulag ka ba? Bulag ka ba? Hindi, hindi. At di nakikita yung nasa unahan. At ang sabi niyan, nakalimutan na siya ay nilinis ni Kristo Jesus. Nakakalimutan niyo ba na kayo ay nilinis si Kristo at binayaran lahat ng kasalanan niyo? Kapag nilinis kayo, wala na kayong kasalanan. Pag wala na kayong kasalanan, 100% meron kayong faith, may diligence kayo, meron kayong wisdom, meron kayong godliness, meron kayong temperance, meron po kayong, ano pa? Faith, at may pananampalataya ka, meron kang charity, meron kang brotherly kind-heartedness. Amen? Praise God. Last verse. Ay, dito na po. Beloved, the snake is blind, cannot see it, forgotten. He was purged from all sins. Kayo po ay pinatawad. Last verse. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, sino ang ayaw pong malaglag? Amen! Sino ang ayaw malaglag kay Satanas? Amen! Nakukunin Satanas. Sino ang gustong mawala? Amen. Gusto niyo bang malaglag o ayaw niyo malaglag? Ayaw. Ito po. Rather, brethren, give diligence to your calling and election. Make it sure.
The Bible says in Romans 11:29, the gifts and calling of God is without repentance, irrevocable. Hindi po nababago. Tinawag po kayo ng Diyos. Pakinggan niyo ulit. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Kaya lang, bibihira ang nagsasabing, ako po. Kung narinig niyo po ang tinig ng Diyos, narinig niyo po ba? Tinatawag po kayo. Sumagot kayo ng Amen. Amen. Dahil pag hindi po kayo sumagot, huwag mo lang ilipat nila. Sabi doon, make sure of your calling and election. Sa Romans 9:11, tingnan po natin. Pakinggan niyo po ito, 9:11. Last verse na po ito. Verse 11. Kalagay, 9:11. Sige na, 11. Ayun, maglampas. For the children. Yan. For the children, being not yet born. Tingnan niyo po ito. Neither having done any good or evil. Alam niyo ba mga bata, wala pa nagagawang masama? Mabuti man, that the purpose of God according to the election might stand, not of works, but of whom that calleth. May ginawa ka o hindi kami, wala kang ginawang masama, sa ayon sa gusto niyo, tinawag kayo ng Diyos. Inelect, pinili. Dahil pinili kayo ng Diyos, hindi dahil sa inyong mga gawa, mga kapatid, para po sa inyo to. Kung ayaw niyo pong bumagsak, ayaw niyo mag-fall, the only solution is do what God has commanded you to do. Because you are called by God. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Tatlo pong series ko, sa series na to, meron po tayong tatlong katuruan regarding this. 100% assurance so that you will never fall. Amen. So the next and the next 2 weeks. Amen? Tumayo po tayong lahat. I want to pray. Praise God. Hallelujah. In Jesus' name. I'm sorry. Bago po tayo manalangin, meron po bang may sakit dito? May sakit. Pwede po pumunta sa harap. Anyone who's sick. Sino po may sakit? May pain, meron kayong nararamdaman, meron po something. You really have pain. May bukol, o anything na may sakit po. Masakit ang yung, kahit anong masakit. Masakit ang bulsa. Yung mga tamad, lumapit po kayo dito, manalangin po tayo. Sige po. Anong alam niyo punta? Diwas munde, alam niyo kayo? For transgression, alam niyo kayo? Hindi. Anyone who is sick here? Sige po, lapit po tayo ng maayos. Mga pwede pong manalangin. Mga elders, please come. One by one, we are going to pray for you. Sige po, lumapit. Elders, you are called. Panalangin niyo po itong may mga sakit na to. I'm going to pray a general prayer. I'm going to pray for them. Pakinig po muna kayo sa instruction lang po. Tatanungin po kayo kung anong sakit ninyo.
Sabihin niyo po sa papanalangin kayo. Lahat ng mananalangin po, huwag niyo pong paalisin sila nang hindi gumagaling. Everyone has to live free and healed. Ulitin ko po sila ay aalis ng magaling. Hindi po siya aalis ng may sakit. I'm going to pray, Father, in the name of Jesus. Thank you that you sent your Son to destroy the works of the devil. Sickness, you have to live on this temple, bought with a price. Go in the name of Jesus. I said go. In Jesus' name. On every elders, tanungin niyo po sila. Tanungin niyo po, huwag kayo wag na hindi nila tanungin. Ako, siguraduhin natin, sila po ay ito. Sigurat po natin ating naman. Inubos na ang pangalan ito. Sa Panginoon Kristo. Umalis ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Right now. I cast you out of the battle. Right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Kayong mga bato. Bitin. Umayos na ito. Here right now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pero tanong sabi, tingnan mo may hindi. Sabihin kung 10 masakit. Nasa alas siya ngayon. 5, 4, 3, 9, 8. Pinakamasakit hindi. 1 wala. Wala na. Praise God. Wala ka sa Panginoon. Ayan. Ayan. Subok. 1, 2, sige, 3, 4. Ang pain, nandun pa rin. Nabawasan, nabawas, sige ba? Isa ba? Anong sakit mo daw? Lumakad ka pa sa salita ng Diyos. Ulit po natin ang kamay dito. Ang cancer to. Pero hawakan mo yung kamay. Kamay. Tingnan po niyo. Tingnan niyo po. Mahal kayo ng Panginoon. Ayaw niyo ng sakit na yan. Bayad lang naman. Bayad. Sa pangalan ni Jesus. Wala ang karapatan tumira sa katawan na ito. Inuutos ang kita, cancer, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Breast cancer, spirit of death, I bind you. Get out of this body in Jesus' name. Get out. Lumayas ka. I curse every cancer cell, cause and seed of it. Be cursed, die in Jesus' name. Leave this body in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Pinatawad ang kasalanan mo. Wala ang karapatan. Diablo, wala ang karapatan. Patawad ang pagbibigay ng anak ng Diyos, ang anak ng Diyos. Sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang kanila. Tanggapin mo ang kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, you are healed. You are healed. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, praise God. Meron pa daw. Jesus' name. Pain. Sa ulo, lumayas ka. Laya sa pangalan ni Jesus right now. In Jesus' name. Go. In Jesus' name. Go. Joke. Ano po? Hindi. Take it all, Lord. Sa iyo, peace. Binayad ko kaya po rin ang tatanggapin ng iyong anak sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
God. Wala na po. Wala na po. Praise God. Para po natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah.